is magandang buhay para sa amin ng anak ko. Pusin na natin to. Solo na natin tong bahay, wala si nanay. Sabing love. Love, sorry. Ang dami ko pang gagawin. Ano ba't kanya hinalikan? Mahal mo ba talaga ang anak ko? Mahal na mahal ko po siya. Dapat nag-aalaga sa'yo yung dati mong asawa eh. O ngayon, naiiyak talaga ako kakaalaga sa'yo. Ang hirap-hirap. Nakakapagod. Sa usapang love life, kadalasan, mga babae raw ang niloloko, sinasaktan at iniiwan. Ba totoo naman ho yan, di ba? Pero sa totoong kwento na ihahatid namin sa inyo ngayon, kabaligtaran ang nangyari. Siya ay isang lalaki na paulit-ulit na ipinagpalit at tinalikuran ng maraming babae. Baka naman marami rin siyang mga pagkukulang. O di kaya mas nauna siyang nanloko. Naku, excited na akong malaman kung sino nga ba ang may sala sa kanila at kung bakit laging luhaan at kung dapat bang kaawaan itong ating lover boy. Dito lang yan sa aming episode na pinamagatang Ang Lalaking Marupok, The Arnel Milyaman Menes Story. Please, huwag ka na umalis. Magtatrabaho kahit 24 oras, mag-overtime ako, hindi ako matutulog, magugupit lang ako. Arnel naman eh. Sa Middle East lang naman ako mag-a-abroad. Saka, walang paganda yung buhay dito kapag dito ko pa rin tinuloy yung talento ko sa pagme-makeup. Alam mo yan. Sweetheart, hindi ko kaya kapag umalis ka, mamamatay ako. Grabe. Kailangan natin to. Hindi ko na maamoy yung amoy mo kapag gabi. Paano ako matutulog? Wala na akong katabi, wala na akong kayakap. Sa loob ng kulambo. Paano kapag nawala yung kulambo? Sino magbabalik sa naray? Umayos ka nga. Mahiya ka. Kalalaki mong tao, kay laki mong tao, kay hina naman ang loob. Nay, tama. Pagsabihin nyo nga po yung anak ninyo, ginagawa ko rin naman po to para po sa mga anak namin. Tatakot lang naman ho ako na. Paano kapag may makita siya doon na mga lalaki? Tapos pagpalit niya ako, paano? Kahit malayo o malapit, kapag magluloko, magluloko. O hindi ba yung tatay mo? Andito lang sa Pilipinas. Pero hindi ko alam, meron palang ibang pamilya. At pang-tatlo pa tayo, ha? Yun, dahil sa kakulitan niya, kahit mabait siya, di kinuha din ni Lord. Basta, mapag-desisyon na ako. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Ay, naku. Lupe, sige na, umalis ka na. Baka maiiwan ka pa ng eroplano. Sige po. Ako nang bahala dito. Bye-bye po, Nay. Ka na. Trabaho ka na. Paano mo nakilala pala si Lupe? Nung sa pinapasukan ko pong barbershop, Oo. pumasok po siya bilang isang beautician at doon po kami nagkakilala. Opo, Madali Ma'am kayo Mel. nagkaligawan. Opo, Tita Mel. Okay. Kinasal kayo? Opo. Kinasal kayo. Nagkaroon kayo ng 2 anak. Opo, Tita Mel. Ah. Ayos na yan, ha? Ayos na. Ano ka ba? Kayo na ka pa hindi nagsasalita. Parang kang lutang. Ano, iniisip mo na naman yung asawa mo? Ano ka ba naman? Hindi ka na nasanay? Ilang taon na ba nag-a-abroad yan si Lupe? Nay, paano ka ba naman masasanay? Kada umuwi dito si Lupe, na anong pinagbabago? Nung nakaraan lang, akala ko hindi ko na siya asawa. Ganyan talaga nagagawa sa tao kapag nakakahawak ng malaking pera. Ewan ko ba dito kay paring Arnel? Bakit nagtsatsagang magupit dito
Kung pwede naman, kaya niya magpatayo ng sarili niyang parlor eh. Pare, yung asawa ko lang naman yung paldo, hindi ako. Bakit hindi mo kaya patusin yung offer sa'yo ng misis mo? Oo. Na babayaran ka raw ng 100,000 piso ng misis mo kapalit ng pagkipaghiwalay mo sa kanya. Ayaw mong pabalato, no? Kaya ayaw mo ipagsabi. Yung biyanan mo kaya yung nagkakalat ng balita. Hoy! Sasabi mo dyan? Yan na nga ba yung sinasabi ko na yun? May ibang lalaki na yung asawa ko. May yan yung sinasabi ko sa inyo noon eh. Na wala makakawasan, hahanapin ko talaga yung lalaki yun! Anak, maghunos dili ka! Ano ka ba? Baka gawa-gawa lang ng biyanan mo. Siguraduhin mo muna. Siguraduhin mo kung ano yung totoo. Palit na po sa barang. Tiniis nga ni George at binaliwala ang kumalat na chismis tungkol sa kanilang mag-asawa hanggang sa muling umuwi ng Pilipinas si Lupe. Lupe, ano ba? Parang hindi na tayo mag-asawa. Simula nung umuwi ka dito sa Pilipinas, isang beses ka pala natutulog sa bahay. Lagi kayong andun sa nanay mo ng mga bata. Mas komportable naman kasi dun yung mga bata. May aircon, saka walang lamok. Sus, kahit dati naman, surot pa kumagat sa'yo. Ayos lang, basta magkasama tayo. Lupe, hindi naman ako manhid. Alam ko may iba ka na. Ano ba? Siya ba yung dahilan kaya handa ka magbayad ng pera para lang maghiwalay tayo? Ha? Totoo ba yung sinabi ng nanay mo? Sabi nila, ang pagtahimik daw ay nagsasabi na rin ang totoo. Pero alam mo, anong totoo? Itong damdamin ko, hindi ito magbabago. Kahit ano pang pagkakamaling nagawa mo, tatanggapin ko. Magsimula tayo ulit. Lupe, mahal kita. Wala nang dapat simulan, Ernie. Tapusin na natin to. Sawa na ako sa pangit nating buhay. Sawa na ako magpaganda ng iba. Gusto ko lang naman is magandang buhay para sa amin ng anak ko. At kahit kailan, hindi mangyayari yun kapag ikaw pa rin ang kasama ko. After 1 year, nakilala mo si Rosemary. Bakit mo nagustuhan si Rosemary? Nung unang pagmi-meet lang po namin, parang nabaitan na po ako sa kanya. Parang nahulog kaagad yung ano ko. And then po, yung text-text po kami, ganun, kamustahan. Hanggang sa niligawan ko na po siya. Aha. Ay! Happy anniversary, my love! Happy anniversary! Excuse me. Wow! Ayusin ko mamaya. Ayan. Aw, cute naman. Thank you, love. Salamat din. My love. Salamat ha. Salamat at binigyan mo ulit ng kulay yung buhay ko. Alam ka na naman eh.
Tama na sa paiyak-iyak. Wala pa. Wala naman. Uy! Ano na naman yan, ha, anak? Wala Ay, paiyak ka na naman eh. Wala. Hindi ka na nahiya dyan sa bago mong asawa. Wala. Sinasabi ko lang naman sa kanya na na-attach ako sa pagsasama namin. Kasi kahit pa may dati akong pamilya, binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Love, ikaw din naman eh. Ay! Nay! Ano? May lakad kayo? Ako, wala. May lakad ka, di ba? Wala ka, narating ko lang Meron, nakausap ko si Aling Nena kanina. May lakad daw kayo. Meron! Meron. Mais ka. Mais ka! Nay! Oh, Salamat, Nay! Love, solo na natin tong bahay. Wala si Nanay. Pinalamig ko na rin yung aircon. Labing lab. Nakikita mo to, oh. Ang dami ko pang gagawin. Kailangan ko pa tong i-deliver first thing in the morning. Love, sorry. Ano naman eh, puro ka trabaho para kung nasa abroad. Wala ka ng oras sa akin eh. Love, babawi ako, promise. Sorry. Sige. Ihahanda ko na lang tong pancit tsaka cake para sa'yo, ha? Kung Salamat. magluto ka. Subukan kita. O, Ella, 3 gigs na rin to. 3 gives ka dyan. Dali na, wala naman charger na kasama, oh. Kuripot ka talaga. Sige na, Sige. Basta bayad agad, ah. Oo. Kilala kita. Kung bala. Pare, di ba napansin? Kanina pa nagpapakute sa'yo si Ella, oh. May anak na yan, pero hot mama pa rin. Pare, pas tayo dyan. Loyal to. Tsaka, di ako marupok, no? Kunin mo naman, pare. Chicks na ngayon lumalapit sa'yo. Tsaka hindi mo naman igagarahe. I-reserve mo lang. Oh, sige. Paano kung hiwalayan ka ulit nung kinakasama mo ngayon? Paano na? Maganda yung may nakahanda kang kapalit. Doon ka naman. Boss, okay na. Thank you. Salamat, salamat. Hi, Ernel! Magpapagupit po kayo. Hindi naman. Ano lang kasi. Uy! Palintan mo na lang kasi na Sa- bago yung cellphone mo. Di mo luma-luma na. Alam mo, bababaan ko na lang yung interest na bigay ko sa'yo. Total, matagal naman na akong may malaking interest sa'yo. Ano? Ha? Cellphone ko. Kiss me. Ganda nito. Sa pagbabalik-balik nga ni Ella, ay magiging malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa... Arnel! Ella, ito nga pala yung bayad ko dun sa cellphone. Bayad? Anong bayad? Alam mo, hindi ko kailangan yan. Kasi ikaw lang naman sapat na sa akin eh. Tsaka, hindi ba gusto mong maulit yung nangyari sa atin? Gusto mo ulitin ko sa iyo yung ginawa ko. Di ba gusto mo yan? Mas gagalingan ko pa. Okay? Ano? Tara? bakit
3 taon lang ang pagsasama niyo ni Rosemary. Ayun nga po, hindi po natin inaasahan na Na, biglang meron akong nagusto ang iba. Diretsuhin mo na. nakilala po na ganon ganito. Oh, ayun naman pala eh. Opo. Oh, ngayon, andyan na si number 3. Opo. Si Lupe, si Rosemary, si Ella naman ngayon. Opo. Ayan, okay. Ano naman ang nangyari sa inyo ni Ella pagkalipas ng 4 na taon? Maarte-arte ka na naman eh. Ha? Nag-e-emote? Parang alam ko na magiging ending nito. Nay, pagbigyan niyo na ho ako. Sige na, pahiram na ho kami. Wala na talaga ho kaming malapitan nito ni Ellie. Diba? Opo. Pang-uwi lang po sana namin sa probinsya. Malala na po kasi yung sakit ng lola ng anak ko sa una. Kaya gusto ko po sana makita nila yung lola nila bago siya mawala. Nay, sa kailangan niya lang kagad makaalis. Tapos, kailangan din kasama yung apo. Nay, hindi ka ba naawa sa apo mo? Ayan. Salamat, Nay. Ano naman yata? Nay, salamat. Babalik ko kaagad. Natuloy nga sa pagbabakasyon ang pangatlong asawa ni George Opo, Papa. kasama ang anak nito. Thank you. Ngunit makalipas ng 1 buwan, ay nagtaka na rin si George bakit hindi pa rin sila bumabalik. Hanggang sa magpasya si George na tawagan si Ella. Han, miss na kita. Namimiss din kita. Kailan ba kayo babalik ng mga bata dito? O kaya, ibigay mo na lang sa akin yung address. Ako na mismo ang pupunta sa inyo dyan ng mga bata. Marami pa kasi akong ginagawa. Han, sino yung lalaki naman? Ika na, tayo na tayo. Han? Han, ba't kanya hinalikan? Arnel, sorry, pero kailangan mo na malaman yung totoo. Siya yung ama ng una kong anak. Nagkaayos na kami, nagkabalikan. Kaya hindi na ako makakabalik dyan. Sana balang araw mapatawad mo ako.
Nasaktan ka ba? Sobra po dahil syempre po, ako din po yung nag-alaga doon sa anak namin dahil siya may trabaho po. Sa akin ay iwan yung bata. Di mo ba naisip na baka naman nakarma ka lang dahil dun sa kay Rosemary? Parang bumalik sa akin yung nangyari sa amin ni Rosemary. Pang-apat na tayo. Opo. Si Christina. Opo. Oh, ano ngayon ang nangyari sa inyo naman ni Christine? Thank you, ate. Balik ka, ha? Salamat. Ano, sakit Dito pa? masakit eh. Sorry. Ako. Kati. Sorry, mahal. Oh, wag mo yun, ah. Diyos ko. Sakit. Jesus Mariosa. Konti na lang. Ay, naku. Saan ba? Naman. Aray! Ano na naman yan? Nay, wag ko kayong mag-alala. Hindi ako umiyak. Napuwing lang ako. Nakita nyo naman. Napuwing lang. Tsaka, Nay, si Christine, hindi ako pa iiyakin nito, Nay. Sobrang asikaso ako dito. Magandang araw po, Nay. Mano po? Baka nga po ako pang paiyakin ng anak niyo eh. Balita ko po, maraming babae na ang dumaan sa kanya. Ala ko nga, sumuko na sa pag-ibig tong anak ko eh. Hindi pa pala. Pero Iha, meron kaya tang diferensya, ha? Mukhang nabubulaga ka dyan sa anak ko. Ah, Abi, higit na mas bata ka kaysa sa kanya. Mahal mo ba talaga ang anak ko? Opo. Mahal na mahal ko po siya. oh, Nay, nakita mo naman. Tignan mo, Nay. Kung hindi ako sumubok ulit, di sana hindi ako nakakita nung huli at tunay na magmamahal sa akin. Diba? Tsaka, Nay, swerte to si Christine. Swerte ako sa kanya. Swerte yung negosyo niya. Oh, nakita nyo naman, lumalago na yung tapahan namin. Oo nga, bigyan ko po kayo nitong specialty ko. Nako, ilang beses ko kung inayos ang timpla nito. Nay, Ako mismo gumagawa niya. Opo, bagong gawa ko po ito. At ang special na ingredient niyan, pagmamahal ko po para sa anak niyo. Pa naman. Dahil sa patuloy na paglago ng negosyong tapahan, ay naging abala si George sa personal na pamamahala nito. Malubha ka ba nun? Pinapasukan po ako ng host dito sa Ilonggo. 4 na beses po akong pinasukan ng host, kaya lang pinapatanggal ko po kasi hindi ko po kaya. Umaano na po yung dugo sa ano ko, sa sumusuka na po ako ng dugo. Talagang ang ano nila, wala na akong pag-asang mabuhay. Okay. Ngayon, sabi nung Christine at saka nung kuya ko, kaya mo yan. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya, iuwi ka na lang namin. Dahil wala na po silang ano eh. Hindi naman ako pwedeng dalhin sa ospital na ano dahil po wala pa pong host sa ano ko. Tapos yung nagdasal po ako, sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng pangalawang buhay. Salamat, Christina. Puro na lang salamat. Wala kang konsiderasyon. Kakalinis ko lang sa'yo, oh. Dumumi ka na naman. Payan sana nagsabi ka na lang, inalalayan kita sa banyo. Sorry. Hindi ko napigilan eh. Hindi ko nararamdaman.
Usog. Higa. Dali. Kilid. Huwag kang gagalaw, ah. Ayan. Okay na po. Ang dapat nag-aalaga sa'yo yung dati mong asawa eh. Pero ano, ayaw na sa'yo. Nabayaan ka na. Tama nga ako noon. Nakakaiyak talaga. Sabi ko na ipapaiyakin mo ko eh. O ngayon, naiiyak talaga ako kakaalaga sa'yo. Ang hirap-hirap. Nakakapagod. Pasensya ka na. Pero, maraming salamat talaga. Bagamat batid ni George na may lihim na relasyon si Christine sa ibang lalaki dahil ilang ulit na niya itong nahuling umaalis sa tabi niya tuwing gabi, ay ipinagsawalang kibo na lang ito ni George hanggang sa... Diyos ko naman, Arnel. Hindi ka na tumutulong dito sa bahay, nagkakalat ka pa. Kakain ka na lang, magkakalat ka pa. O ano to? Huwag ka na magtanong. Baka magbago pa yung isip ko. Basta ihatid mo na ako sa amin. Napalaya na kita, Christine. Seryoso ka ba? Totoo ba yan? Eh, Diyos ko, buti naman! Akala ko naman di ka marunong makaramdam. Ano naman to? Diyos ko, pagod na ako sa'yo. Buti naman naisip mo yan. Oh, kulang pa to ah. I-impake na natin lahat ng gamit mo. Bumalik ka pa, may naiwan ka kasi. Ito na lahat, ha? Oh, tsaka itong diaper mo. Ibabalato ko na to sa'yo, ha? Oh, dali mo na to sa inyo para may magamit sila sa'yo. Oh, buti naman. Makakahinga na ako ng maluwag. Ayan, kompleto na tong gamit mo, ha? Salamat, Arnel, ha? Salamat na isip mo gawin to. Na-appreciate kita. Oh, magtatawag lang ako na magbubuhat sa'yo, ha? Dito ka lang. Anak, sabi naman ng therapist eh, magtiyaga ka lang sa exercise. Makakabalik ka rin sa paglakad mo. Sige pa. Ayan na naman tayo eh. Anak, lakasan yung loob mo. Naisip ko lang muna eh. Lagi ho ako naghahanap ng babae na tunay na magmamahal sa akin.
At yung hindi ako iiwan. Nandyan lang naman ho kayo. Kaya mo ba? Ay, Nay, kaya. Oh. Ayan. Oh, Nay. Sa inyo din ho pala ako nagwa ng pagiging iyakin eh. Pero alam mo, Nay, ang swerte ng tatay sa inyo, no? Alam ko ho, na mahal niyo ang tatay. Pero Nay, paano niyo ba malalaman kung tunay na mahal kayo ng isang tao? Simple lang. Kapag marupok siya sa'yo. Paano ho marupok? Marupok. Yung siya ang kahinaan mo. Yung kahit ilang beses siyang magkamali sa'yo, handa kang umunawa at magpatawad sa kanya. Gaya ko sa tatay mo. Marupok ako sa tatay mo kasi mahal ko siya. Kaya sana, anak, makahanap ka din ng babaeng magiging marupok sa'yo. Bakit naisipan mo? Nabalikan si Rosemary. Kasi po, alam ko pong siya ang pinakamabait kong nakasama, Tita Mel. Mabait siya talaga, Opo. kumpara dun sa iba. Mula po sa umpisa't umpisa. Siya talaga yung tawag nga nilang true love. Oh, anong ginagawa mo dito? Hindi porket inaccept kita at nagchat-chat na tayo, tatanggapin na ulit kita sa buhay ko. Rosemary, patawarin mo ako. Nakita mo naman yung nangyari sa akin, di ba? Nakarma na ako dahil sa ginawa ko sa'yo. Sorry, pero ayoko na masaktan. Sandali, Rosemary. Pakinggan mo lang ako. Please. Alam ko. Napakasama ng ginawa ko sa'yo. Tingnan mo yung nangyari sa akin. Nabago na yung itsura ko. Pero isa lang hindi nababago sa loob ko. Mahal pa rin kita. Rosemary, I love you. But I hate you. Suklam na suklam ako sa'yo. Gusto mo ako saktan? Sige, saktan mo. Suntukin mo ko dito. Saktan mo ko dito. Sipain mo ko. Saktan mo ko! Saktan mo ko! Talaga sasaktan kita. Sige, saktan mo ko! Walang iya ka, manluloko ka! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, niloko mo pa ako! Arnel! Arnel, galit na galit ako sa'yo! Pero alam mo, mas galit ako sa sarili ko. Dahil kahit hanggang ngayon, kahit ano pa yung ginawa mo, hindi pa rin kita makalimutan. Mahal pa rin kita, Lechika. Mahal pa rin kita, Lechika. Mahal
mo ako? Ha? Bakit kailangan pa natin tiisin ng isa't isa? Ba't hindi na lang tayo magsimula ulit? Para sa mga anak natin. Iturong na lang natin na isang malaking pagsubok yung naranasan natin. Siguro kailangan natin maranasan lahat yon para hindi na tayo maging marupok. At mas tumibay na yung relasyon natin. Basta huwag mo na ako sasaktan ulit. Naku, Rosemary, buti nandyan ka. Pagkatapos ng lahat, na pinagtaksilang ka niyang katabi mo, ha? Eh, bakit naman tinanggap mo pa ulit? Tita Mel, kaya ko po tinanggap kasi naalala ko yung sinabi ng anak ko, Mama, bakit wala akong papa? Oo. Sabi ko, may papa ka. Wala lang dito, sabi ko. Kaya yun, tinanggap ko po siya. Kamusta naman kayo ngayon bilang mag-asawa? Masaya naman po, Tita Mel, na simula po nung magkasama kami talagang tuloy-tuloy po yung ginawa ko po lahat yung yung obligasyon ko para sa kanilang mag-ina. At ang anak niyong babae, kamusta? Okay naman po siya sa kanyang pag-aaral. Masaya siya. Ayun po. Thank you so much. God bless your family. Maraming salamat po, Tita Mel. Thank you. Thank you, Tita Mel. Ay, naku, bakit ba kailangan maging komplikado ang mga relasyon? At lagi na lang may nanloloko at naloloko, may nang iiwan at iniiwan. Hindi na lang makontento sa isa. Hindi po ba? Kaya sana kayong mga single dyan, ha? Kilatisin mabuti at tiyakin ninyo na single at magiging faithful ang nanliligaw sa inyo, ha? Huwag kayong pumasok sa isang relasyon na may sabit na yung magiging partner nyo. Sa kabilang banda naman, kayong mga taken na, abay huwag na kayong magpadala sa tukso, lalo na kung may mga anak na kayo. Nang sa gayon, walang nasasaktan, lahat maligaya. Ngayon, bukas, at magpakailanman.